Magandang umaga po! Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Sana po ay lagi din yung nararanasan ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Nais ko pong magpasalamat sa mga tumatawag sa amin o nagte-text sila na e-engganyo po kami, na-encourage po kami ng inyong mga response. So marami pong nagpapa-advise sa akin. So tuloy lang po yun. We are very happy to help you, no? Ngayon po, ang ating paksa ay napaka-specific, no? Yung pagtitipid ng kuryente. Unang-una, gusto ko pong i-share sa inyo yung sabi ng Biblia, no? Ang sabi po ng Panginoong Jesus, pulutin ninyo ang mga lumalabis para hindi masasayang o walang masasayang. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na nagsasayang tayo. Kung siya na lumikha ng langit at lupa, ganyan ang attitude sa pagtitipid. Dapat walang masasayang, ipunin nyo yung mga lumalabis, no? Tayo pa kayang mga tao. Dapat talaga maging matipid tayo. Karunungan po yon. Okay, punta po tayo sa paksa. Paano ba magtitipid ng kuryente? Well, talagang napakamahal ng kuryente ngayon dahil biktima rin tayo kasi ng mga presyo ng langis sa world market eh. So wala rin magawa ang ating mga opisina na nagbibigay ng kuryente sa atin. So, nasa sa atin na lang yan. Unang-una, ako po ang ginawa ko, nung pinagawa ko po itong bahay ko, nasa disenyo, sabi ko sa arkitekto, gawin mo ng maraming bintana. Gusto ko natural light ang papasok sa aking bahay. So dahil po doon, nakakatipid po kami sa kuryente. Pangalawa, huwag na ho kayo gumamit ng aircon. Malakas po sa kuryente yan, ventilador na lang. Tapos kapag yung mga ilaw, hindi nyo naman ginagamit, papatayin nyo, huwag yung sasayangin yan. Tapos yung mga bumbila nyo, fluorescent bulb ang gagamitin nyo, hindi po yung yellow light dahil ang yellow light malakas sa kuryente yan. Tapos, kung may mga estudyante kayong mga anak, gumamit kayo ng localized lamp para yung ilaw concentrated sa kanilang pagbabasa, hindi yung ilaw sa kisame dahil mahina ang ilaw nun. Tapos kung kayo po nagpa-plancha, schedulein nyo, ano na lang, mga once every week na lang, hindi araw-araw para hindi masyado magastos. Tapos yung merong mga ref ngayon na tinatawag na no frost, ay nako, malakas po sa kuryente yon. So palitan nyo na ng ordinaryong refrigerator. So mga kapatid, yan na lang muna ang gusto ko i-share sa inyo. Kung gusto nyo pong magpadala ng inyong mga katanungan o magbahagi ng inyong kwento, maaari po kayong mag-email sa peratips@gmail.com o tawagan nyo po ako sa aking personal number 939-9182. Tandaan nyo po, ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinabukasan. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips.